Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagkaroon ako ng pagkakataon nung bago ako ma-ordain bilang isang pari na tumulong sa isang medical mission. Kapag medical mission, ito po ay para sa mga mahihirap nating mga kababayan. At doon sa amin, kapag medical mission, may ibang mga galing sa malalayong lugar na pumupunta doon sa bayan the day or the night before pa lang, nagkakamping, nagtetent sa labas ng ospital o kung saan man ang venue, doon natutulog, doon na kumakain, para kinabukasan, maaga silang makapila. Sa araw ng medical mission, napakagulo, mainit, masikip, maraming tao, at hindi maiiwasan na may magrereklamo, may magagalit dahil inuunahan sa pila, may magagalit at may inis dahil matagal ang serbisyo, matagal ang usad ng pila. May isang pagkakataon na isang babae ang nagrereklamo. Bakit daw walang usad ang pila doon sa doktor na kanyang pinipilahan para sa kanyang check-up? Nagagalit siya dahil may ibang mga sumingit sa kanya. Hindi ko maiwasan na hindi sagutin yung babae. Nung narinig ako ng direktor ng aming Social Action Commission, tinawag niya ako, "Reverend, dito ka muna sa kwarto, magpalamig ka muna." At sinabihan niya ako, "Alam mo, yung mga tao na totoong nangangailangan, makikilala mo sila. Sila yung mga tao na kahit sa tindi ng init ng araw, kahit sila pa ay nakabilad habang pumipila, hindi magrereklamo ang mga yan. Kahit very inconvenient na sa kanila, ang maraming tao, kahit magutom pa yan sila, hindi magrereklamo ang mga yan." Sabi niya, bakit? Dahil nangangailangan sila at handa silang magsakripisyo para matugunan lang ang kanilang pangangailangan dahil alam na alam nila wala silang kakayahang magpagamot sa doktor. At sabi niya, ang mga taong nagrereklamo, sila yung mga tao na may kakayahang magpagamot sa doktor. Yun nga lang, nakisiksik lang doon sa medical mission. Gusto ring makalibre kahit alam naman nila na kaya nilang magpagamot. Kaya sabi niya, huwag mo na lang patulan, hayaan mo na lang sila. May katotohanan po ang kanyang sinabi. Dahil sa Ebanghelyong binasa ngayon, ang babaeng taga-Kanaan, alam niya na una, siya ay isang babae. At pangalawa, siya ay isang pagano. Isang pagano. Kaya alam niya na sa harapan ng isang Hudyo, hindi siya pwedeng lumapit, lalong-lalo na siya ay pagano. Kinamumuhian sila ng mga Hudyo dahil madudumihan sila sa kasalanan, sa pagkatao ng mga pagano at ng mga hentil. At ang pangatlo, alam na alam niya na hindi siya naniniwala sa Diyos. Hindi niya kinikilala ang Diyos. Naniniwala siya sa mga Diyos-Diyosan. Pero dahil kailangan niya ang tulong ni Jesus para sa kanyang anak na babae, kailangan niyang sumigaw. Kailangan niyang marinig ang kanyang boses at mapansin siya hindi lamang ng mga alagad, kundi ni Jesus. At kahit nga binaliwala muna siya nung una ni Jesus, nagpumilit pa rin siya. At ang naging resulta, nagkaroon siya ng pagkakataon na makalapit kay Jesus. Lumuhod sa kanyang harapan at magsumamo. At ang resulta, tinulungan siya ni Jesus. Pinagbigyan siya ni Jesus. Alam niya sa kanyang sarili, hindi siya karapat-dapat sa biyaya ng pagpapagaling ng Diyos. Pero dahil alam niyang malayo siya sa Diyos, kailangan niyang sumigaw upang mapansin ni Jesus. Kapag tayo ay alam natin na tayo ay makasalanan, gagawin natin ang lahat na mapalapit kay Jesus. The more na tayo ay nahuhulog sa pagkakasala, sana
mas lalo tayong nagdadasal. Kung sa sarili mo, alam mo na wala kang kasalanan, o di kaya ay alam mo na wala naman akong kasalanang mortal. Kapag alam mo sa iyong sarili na mabait ka, mabuti kang tao, ito yung mga pagkakataon na madalas, okay lang sa atin, okay lang sa akin na hindi ako pagbigyan ng Diyos. Pero yung tao na totoong nangangailangan ng awa at habag ng Diyos, ito yung tao na nakikita ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa Diyos. Pero sa likod nito, patuloy ang kanyang pagsusumamo at paghingi ng tulong kay Jesus. Ito po ang unang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Ano ba ang tingin natin sa ating sarili? Tayo ba ay makasalanan? Ang tingin mo ba sa iyong sarili ay matapat, matuwid? Sa papaanong paraan tayo nagdadasal? Kasi kung ano ang disposisyon ng ating puso, yun din po ang reflection ng ating pagdadasal. Papaano ka magdasal? Yun po ang una. At ang pangalawang paalala sa atin, yung babae na pagano, naging unexpected na teacher sa mga alagad ni Jesus at sa mga tao doon sa sitwasyon sa Ebanghelyo. Hindi inaasahang magtuturo sa kanila tungkol sa pananampalataya. Bakit? Ang babaeng ito, hindi nga kinikilala ang Diyos. Siguro, alam lang niya ang reputasyon ni Jesus na nakakapagpagaling ng mga inaalihan ng masamang espiritu. Pero ang paniniwala sa Diyos, wala. Alam lang niya sa kanyang puso, kailangan niya ng tulong ng Diyos at ni Jesus. Pero sa pagkakataong iyon, sa tindi ng kanyang pangangailangan, kailangan niyang ipakita, hindi man ako naniniwala sa Diyos, pero alam ko na ang taong ito na si Jesus, kayang pagalingin ang aking anak na babae. Maraming mga tao sa ating buhay, ito yung mga tao na binabaliwala lang natin. Mga tao na hindi natin pinakikinggan. Mga tao minsan na kinaiinisan pa nga natin. Nagagalit pa nga tayo sa kanila. At madalas ang sinasabi natin, sino ba ang taong ito? Nagmamagaling. Ang akala niya, alam na niya ang lahat. Kung makapagsalita sa akin, parang napakabait niya, napakabuti niya. Ito yung mga tao na hindi natin pinakikinggan. Pero alam niyo po, maraming pagkakataon na itong mga tao ito na ating binabaliwala, minsan sila ay nagtuturo sa atin ng leksyon. Nagtuturo sa atin ng leksyon. Naalala ko ang isang kaibigan nung nasa parokya pa ako, nag-invite sa kanilang bahay dahil ang kanyang asawa ay bumalik galing Dubai. At ang kanyang pagbabalik ay for good na. Hindi na babalik doon. Nakaipon ng pera, nagkakaroon sila ng negosyo, at bilang pag-welcome sa kanya, ako at ang iba naming mga kaibigan, kumain kami sa kanilang bahay. Yung kanilang anak na babae, mabait. Tuwing makikita ako, nagbe-bless lagi. Nung nandun ako sa kanilang bahay, kinakarga siya ng kanyang tatay, sabi ko, ano ang gusto mo sa pag-uwi mo ng tatay mo ngayon? Ano ang nagustuhan mo? I was expecting, dahil marami siyang laruan, maraming chocolates, sasabihin niya, maraming chocolates, maraming laruan. Pero ako at ang kanyang tatay, nagulat din sa sagot ng bata. Sabi niya, gusto ko yung kanyang pag-uwi ngayon dahil hindi na siya aalis at makukumpleto na kami. Kitang-kita ko sa mukha ng kanyang tatay na parang biglang namula na gustong maiyak pero nahihiya dahil maraming tao. Siguro hindi niya inaasahan na sa murang edad ng kanyang anak, yun pala ang iniisip. Umaalis upang maghanap buhay, pero ang gusto pala ng kanyang anak, hindi mga laruan, hindi mga chocolates, kundi ang presensya ng kanyang tatay.
Mga tao na hindi man siguro baliwala, pero hindi natin pinapansin. Pero ito yung mga tao na sa maraming beses, tinuturuan tayo ng leksyon sa ating buhay. Ang kailangan lang natin, pakinggan sila at pagnilayan ang kanilang sinasabi.